So, naglalakad pa rin kami. It's been, I think, 15 minutes. Silang dalawa. Sorry. Hello everyone! So, ito yung first walk namin papunta sa grocery store. Nag-google kami and then tinype lang namin yung grocery stores near us. So, doon kami pupunta ngayon. And yan, kasama namin mga bata. And nagdalanda rin kami ng lalagyan just in case na pwede naman sila pumasok pero nasa lalagyan. Yun. Pag hindi naman kaya, wala din problema. Iwanan. Isa sa amin may iiwan sa labas para mag-grocery. Tapos, video call na lang. Ayan. So, 20 minutes ito. And, kasama na yung pag-i-explore dito sa Thunder Bay. Let's go! Canadian there. Let's go in. Laglag pa nga mo dito na. Punta kami Dalarama. So, ayan, meron pang Dalarama dun sa kabila. Pero ngayon dito muna kami kasi ito yung pinaka malapit. Hopefully, pwede yung aso pumasok, no? Oh, pero hindi natin sure. So, yun. Mga mukha nila nung sinita kami na bawal yung aso dito sa mall. Oh, nag-aantay. Ang cute-cute. So guys, dito kami sa may inuupahan namin, yung Airbnb, and wala siyang ilaw. Hindi pa pala namin napapakita tong place na to. And eto, mag-iinit kasi sana ako ng tubig. Sa madilim kasi siya. Madilim. So, buti na lang, syempre, nagka-camping tayo. Dinala natin itong mga essentials for camping. Gagamitin natin siya dito. Nireklamo na namin siya sa may hosts. And, mag-camping na lang. Camping lights. Nireklamo ko na rin siya sa Airbnb. And, ayun, we're still working on it. Tingnan natin kung anong mangyayari. Pero kasi guys, wala na talaga kaming option. Nag-check na ako ng Airbnb. Sabi ko, if ever pwede nila akong ilipat or kami ilipat. Tapos, nag-check kami kung may availability. Wala na. As in, ay, pakahirap po eh. Kaya, pagtitiisan na lang namin. Kasi wala naman eh.
Kasi naman, 'di ba, mahirap naman matulog sa kalsada. Ang dami nating dala-dala. Tsaka ang lamig sa labas. Gano'n. Homeless agad, second day, gano'n. Huwag naman. So, madumi kasi to. Ayan, kaya, muna, lalaban ko. Ano ba? Kukus, uy. O, basta alam nyo na yung itsura ng madumi. Ang labo. Malabong mata. Okay. So, ayan, update namin kayo sa mga buhay-buhay dito in case na balak niya rin pumunta dito sa Canada. Makita yung struggles namin. May dumating, pero we're not sure kung bumbero siya. Ayun, kung nakikita niyo may nagpa-flashlight para siya nakasuot ng pang bumbero. And then, ayan, yung apoy, konti na lang unlike kanina. Ayan o, inaapolan nila. Pero, hindi mo marinig yung wang-wang, diba sa atin? Grabe na yan. Kanila walang wang-wang. Guys, medyo malabo lang. So, ito yung continuation. Inaapolan na nila yung yung kotse. It's a working car. Kasi kanina, nakita kaming babae dyan, nakatambay. Yung kotse na yan, nakaharap dito sa direction ko. And then, nagmo-music, ganyan-ganyan siya. Naiinitan nga siya, nandyan lang siya sa loob ng kotse yung babae. Tapos, na pagtingin namin, nakatalikod na yung kotse. So, ibig sabihin, it's a working car. Ayan yung mga, malabo lang yung kuha ng GoPro eh. Bumbero ba yun? Siguro, bumbero to sila. Wala akong tinaputsi. Ha? Alam mo, yung doon, dahil dito, okay. So guys, update. May dumating na ano tawag yan? Basta may mga dumating pala ibang rescue. Yung kuryente. Ang bilis naman. Ang galing. Siguro nila to? Miral ko nila. Ganun. Hello guys. So lumabas kami. Mag-walk-walk lang ng very very light. Kasama itong mga para makaingi na sila. Temperature ngayon is nasa 15 degrees Celsius. And yeah, malamig. Kaya tingnan mo siya. Naka-medyas na siya. Ayaw mo niya mag-jacket kasi iniisip niya yung labahan. Sabi ko mag-jacket na siya kasi pwede namang labahan dun sa namin. Ay, may dog food oh. Wala kaming ano ba yun? Washer and dryer. Washing machine doon sa tinitirahan namin. So, kailangan pa namin siya dalhin somewhere. Ganon. Pero, pwede naman magsampay doon sa loob ng, sa banyo. Malawak naman yung banyo. So, pwede ka magpatulo doon. And then, pagka morning, ilagay sa bintana. So far, yun yung ginagawa namin. Okay. Ayan o, diba? Yung community, parang okay naman. Pero hindi pala tayo sure.
every time na may nakikita akong tao na sa labas, parang natatakot ako. Ano ba ito? This is Mackenzie. Mackenzie siya. So guys, dito pala yung yung mga may tumatambay. Tapos, yung yung kotseng sinunog. Dito yun sa banda. Guys, yan pala yung yung Airbnb namin. Yan. Malaki siya kasi nasa second floor pa kami. And parang siguro 4 na kwarto yung pinapaupahan niya dito. So ayan, isang masarap na naman na paglalakad yung nangyari. Guys, good morning. This is our 3rd day here in Thunder Bay and punta kami sa may Service Canada. Kukuha kami ng SIN and then after pupunta kami sa bangko para makapag-open kami ng bank account doon. Yun. Kasama namin itong mga bubwit na to. Come on. Ayun, so kahapon galing kami dun sa nila, parang mall. Napakaliit lang siya guys na mall. Parang alam mo yun, Lianas. Malaki pa nga rin Lianas eh. Yun, sinita kami nung police kasi bawal nga daw, service dog lang daw yung pwede sa kanila. So sabi namin wala na problema. Binigyan naman kami niya ng mga ilang oras. And then eventually si Ebres nag-ingay na talaga. So ayun, napilitan na kami na lumabas. Kasi pinagsabihan niya kami ulit. Ayun. So ngayon naglalakad lang kami punta dun sa pupuntahan namin. So naglalakad pa rin kami. It's been I think 15 minutes or so. Ayan. Meron silang pala dito ano tawag dito sa atin? Park? Hindi. Carnival. Ayan. May carnival. Daming tao. Nakakatuwa kasi madami naman tao talaga. Ayan, madami sila. Pero pag doon ka sa mga bahay-bahay na part, tapos wala kang makita. Hindi sila malabas. Hindi nga tulad sa atin na paglabas mo madaming tao makikita. Ayan. I think malapit naman na kami. Konting kembot na lang. Hala, ang daming nakapila. The lake. Ayan, nasa sentro na tayo. Hanapin pa natin kung saan yung CIBC. So guys, dito na kami sa Service Canada. Nakuha ko na yung permit ko. Sobrang bilis lang. Hindi namin pwedeng dalhin itong mga to, kaya ako muna pumasok and then sumunod yung kasama ko and nilagay na namin sa bag para hindi mag-collect. Ganyan. Pwede naman sila dito. Ayan, pwede naman dito. So sobrang layo ng lalakad namin pero okay lang kasi sobrang lamig naman sa labas. Pagpapawisan ka ng very very light lang. So ayan, kwento ko na lang din. Pagpasok ko, tatanungin ka kung anong status mo dito. Ganon. Ang first question nga niya sa akin kung dito daw ba akong pinanganak. Sabi ko hindi. Hindi ko rin alam kasi kung ano magiging sasabihin ko para diretso na. Ganon. So sabi niya, ano ka ba dito? Kung Canadian ka ba? Sabi ko hindi. Sabi ko work permit. Sabi niya, oh there you go. Yun, parang naalala niya dapat status agad yung tinanong niya sa akin. And then, kinuha niya lang yung zip code. Binigay namin yung zip code doon sa may Airbnb. Tapos binigyan niya ako ng form. Yung sa form, ang nakalagay lang doon, yung mga questions lang doon. Phone number mo, tapos ang address kung saan, and then parents name, father, and then yung mother's maiden name yung ilalagay doon, first name at saka last name before nag-asawa. Tapos ayun na, antay ka lang, tatawagin ka. And then i-input niya lang sa computer. Kinuha niya pala yung work permit ko. Tapos, passport, kinonfirm niya lang kung ako yun. And then, in-input niya. And then, saglit lang, sabi niya, hold on. Tapos, tumayo siya. Kinuha niya yung print.
And then, ayun na, binigay niya sa akin. Sabi niya, eto na yung work permit mo. Yung ganun. Okay, so we're done. Sabi ko, yeah, we're good. Have a good day. Sabi niya, kaya. Kasi na, lumabas na ako. And then, si Tri naman yung sumunod. And I think, she's almost done. Sobrang konti ng tao dito. Pagpasok ko nga kanina, yung isang estudyante, tapos ako na agad. Ayan. Tapos, walkathon na naman, papuntang CIBC. July 30. Ayan, nakuha niya na. Tapos, punta na kami sa bangko para maka-open kami ng bank account doon. Binigyan ka na gano'n? Oo. Lagyan mo na din sa Kimberly natin. So, ayun guys. Tapos na kami doon sa Service Canada. And punta naman kami ngayon sa may CIBC as I've mentioned earlier. Yung mga questions sa'yo? Pagpasok mo, anong pangyayari? Ano lang, hiningi lang yung postal code. And then, yung first name. Bigay mo yung first name mo. Ganun din. Tapos na-verify lang na student, kung ano ba, student or work, ano mo dito. Oo. Yun. So, sabi ko, syempre, student ako. Then, binigay siyang form na pipilapan, which is meron dong yung telephone number mo dito. Tapos, nakalagay pa doon, dapat capital letter. Oo, Nalito pa nga ako doon sa telephone number eh. Bakit? Nakapanalito doon? Kasi daw letter eh. Kailangan i-letter yung number. Putik. Hindi, joke lang. Ma! Capital letters. Yung name nung father mo. Tapos, yung mother. Yung mother, Ang pagkadalaga. Dalaga. Mother's maiden name. Yun. Yun lang naman. Tapos, punta ka na dun sa next step. Bigay mo dun sa lalaki. Ang tinanong naman dun, bibigay mo yung form na fill-upan mo. Tapos yung student permit, tinanong, kasi sa student ka, bigay mo yung student permit. Wait lang may bomba kasi. May ads. Oh. May ads muna. Wait lang. So yun, tinanong, bigay mo yung student permit, saka yung passport. So, kailangan yun, ready mo. So yun na, hintayin mo lang mag-input siya dun sa system niya. May mga ginagawa siya sa computer. After that, may piprint out siya yung katulad nung pinakita ko kanina. Yung SIN mo na. Yung SIN mo. Then, sasabihin niya kung kailan mag-expire. Naka-dictate din naman dun sa may paper. So, yun. Meron ka ng SIN. Wait lang. May ads. Ads na naman. Batan to, may ads eh. Ayun. So, next natin ngayon, CIBC. Na. Okay, tara. Walk na naman ulit. Alam mo, pag bagong salta kasi puro lakad yung ginagawa. So, I think talaga dito, kailangan mo ng sasakyan. Pero hindi. Kailangan maging practical. May mga buses naman dito, pero pinili namin maglakad. Gawa nga itong mga to para mapagod. Yun. So, mamaya na lang siguro kami magbabus. Pagka nakatapos na kami sa may bangko. Okay, so medyo malapit na lang naman na yung bangko from here. Siguro mga 5 to 10 minute walk lang. We got time on our side. We're in a state of hope. I need you on my fire. I want you to know that every time you're away, I long for you so much I can find my way. We got everything here, at least to stay alive. Sarap kasi ng weather. Malamig.
Ito na yung CIBC. Yay! Yung building na yan. Yung may pula. Okay, let's go. Walking the line, and the truth may come as a surprise. That with you I feel alive. Ang galing. Yung taxi doon, ayun o, may ano may something, ayan sa likod, iaangat niya. Yan. May pang PWD sila na camperdo ng taxi. At itong taxi na to, pwede mo actually siyang tawagan, tapos sabihin kung nasan yung location mo para magpadala sila ng pick up. Na-try namin siya sa airport kasi sobrang dami nagdala namin. Tapos sabi namin na doon nga sa airport, and then okay, sabi ko, paano ko malalaman kung yun na yung taxi? Sabi niya, basta pupunta na lang yan dyan, sakay na lang. May isang taxi actually na pumunta, and kinuha siya, nakapila. So I think amin yon kasi nag-request kami ng malaking taxi para nga kumasya yung mga gamit. Ayun, pero sinakyan. Pero may sumunod din naman na na ganito yung mahabang taxi nila, para silang mga Innova, ganun, natutupi yung mga likod. So ayun, okay naman kasi kumasya lahat ng gamit. Yan Guys, we're going home na. And I swear that we got nothing to fear. It's a miracle that you and I are finally here. I saw you walking the light, and the truth may come as a surprise.